Magandang hapon muli. So tayo ay magpatuloy sa ating journey sa tema ng The Final Charge. Ito ay sinabi ni Apostle Paul sa kanyang Son in Faith at itinakdang manggagawa sa Church ng Ephesus. So, congratulations sa bawat isa sa inyong patuloy na pagiging matatag, matapat, na makinig ng salita ng Panginoon. Marami ay hindi umabot sa church tuwing Sabado or Linggo, ngunit kayo ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito upang sama-sama tayo makinig. So, it's worth of congratulating actually. Ito ay trabaho ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ngayon titingnan natin muli ang 2 Timothy, and I hope you keep on reading this epistle na sinulat kay Timoteo hanggat sa maging maayos, maliwanag ang inyo or ating library sa ating isipan, sa ating mga puso pagdating sa 2 Timothy. So ito yung ating title. Kung makita ninyo ang inyong tawag dito, order of worship, nilagay po yan dyan. At magandang makita rin yung theological at saka anthropological theme. Isang kapamaraanan para ma-aware tayo sa ating mga pinag-aaralan. Yan. So naglagay tayo ng sa screen, kung nandyan ba. Yan. Continue. Wala na yung screen doon eh. Dito pala. Ba't nili? Anyway. Yan, mas malapit. Dito na lang sa manuscript ko. So yan, yung ating title. Continue to the truth of God's words. God's word. Magpatuloy sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung salitang magpatuloy ay napakaganda sapagkat ibig sabihin mayroong sinimulan. Marahil ang iba ay nagsimula lang pero hindi nagpatuloy. So ang main point na aking ginawa or nagawa ay ito. Yan. Sabi ko dyan, abandoning God's word leads to growing lawlessness. But believing the truth of Scripture, the gospel's foundation brings salvation in Christ and equips for righteous living. Yan yung sa English. Sa Tagalog naman ay, ang pagtalikod sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng lumalalang kasamaan. Ngunit, ang paniniwala sa katotohanan ng kasulatan na siyang saligan ng Ebanghelyo ay nagdadala ng kaligtasan kay Kristo at naghahanda para sa matuwid na pamumuhay. So I hope it rings a bell sa ating mga tainga at sa ating mga isipan hanggat maging conviction ito nang sa ganun makita ito sa ating mga daliri ng kamay at paa. Lumakad tayo sa katotohanan ito. So tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral ng tema na sinabi kanina bago mag-scripture reading or sa akin yung tinatawag na final charge. Binigyan ng tagubilin si Timoteo ng isang maliwanag, isang komprehensibo, isang tagubilin na hindi basta-basta, kundi isang tagubiling importante. Ang mga tagubilin ni Apostle Paul sa kanyang anak sa pananampalataya, ang tinuring niyang anak sa pananampalataya, na isang mananampalataya of course, na siya namang isang manggagawa sa isang church ng Ephesus. So maganda makita rin natin sa ating pag-aaral as a whole na mayroon talagang
isang problema din marahil si Timoteo sa kanyang paglilingkod. Si Timoteo ay dumaranas din ng paghihina dahil sa hayagang maraming problema sa church ng Ephesus. Ephesus chapter, 1 Timothy pa lang hanggang sa 2 Timothy. Kaya marapat na bigyan siya ng magandang encouragement. Pinaalala kay Timoteo ang mga bagay na mahalaga na dapat niyang gawin. Kaya nga, kung balikan natin ang sa chapter 1, sa chapter 2, last week, ngayon sa chapter 3, which is isa sa mga pinaka magandang makita natin doon sa theological theme na redemption is from the Lord. Yung redemption na yon ay nanggagaling, nagmumula sa maayos na impormasyon, maayos na pagtuturo sa isang anak mula sa mga magulang. Kaya nga sabi doon sa verse 15, we'll just jump in, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through Jesus Christ. So maganda, mahalaga na meron ang bawat isa sa atin malinaw na conviction tungkol sa kahalagahan ng salita ng Panginoon. Mamaya, bigyan natin ng ilang application nito bilang personal na mananampalataya or individual, bilang tatay, nanay, bilang kapatid, at bilang membro ng church, kung paano ito natin lalo pang pag-igihan. Kaya ang application na binigay doon sa atin sa ating OOS ay follow Christ. His Word. Umiwas sa mga kapamaraanan ng mundong ito. Kaya maganda natin ito lalong makita sa ating patuloy na pag-aaral, at bago tayo magpatuloy, tayo manalangin. Aming Diyos na banal, na sumasalangit, kayo na nagbigay ng buhay sa amin, bagong buhay, at dahil ito kay Kristo. Kami na mga mananampalataya, nagsisi sa aming mga sarili, ay sinanctify ng iyong Santong Espiritu para sa iyong sarili. Kami na patuloy na nakakita sa kagandahan ng iyong loob sa mga salita mo, at patuloy na nagiging nakaugat dito sa katotohanan ng iyong mga salita na siyang permanenteng reference ng aming prinsipyo at aming pamumuhay. Patuloy po kaming lumakad sa mabuting balita, that we will exemplify a righteous life and a holy living in this corrupt time. Hayaan niyo po, O Diyos, ng iyong pangalan, ang patuloy maluwalhati, at dalangin ito namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So mayroon tayong 3 puntos na ating pag-aaralan. So ito po ang una. So muli, ang title natin ay Continue to the Truth of God's Word. So una ay The Rise of Lawlessness in the Last Days. Pangalawa ay, or under dyan, meron tayong 3 point na titingnan. The legalization of evil. Of course, wala yan dyan, pero ito ang aking nilagay na unang punto. Pangalawa ay, ungodly leaders. Dumarami ang ungodly leaders. Sa panahon nila, maging sa panahon natin. Pangatlo ay, certainty of punishment. So mayroon talaga laging maliwanag, siguradong kaparusahan sa mga false teachers, lawless people, unbeliever, unrepentant. Ang pangalawa ay, follow Christ amid suffering. Merong pagsunod kay Kristo sa kabila ng mga suffering. Suffering
and persecution. Maganda sana na dagdagan. Anyway, so may dalawa tayong tingnan dyan. In verse 10 to 11 ay Christ model. Sino ba ang nagmumodel or magmumodel dapat kay Kristo? Then, ready for the persecution. So kung sino man ang mga nagmumodel bilang sumusunod kay Kristo, handa rin siyang i-persecute or sa mga persecution. Lastly, be steadfast and grounded in God's Word. Be steadfast and grounded in God's Word. May dalawa tayong tingnan dyan. Continue in God's Word from beginning to the end. So hindi simula lang hanggang huli or dulo. Be is grounded in all scriptures. Hindi yung may pula lang or yung maka-iktalik lang na mukhang kay Kristo lang sinabi. Hindi yon, kundi all. Tingnan natin ito mamaya. So, unang punto. Continue to the truth of God's Word. The rise of lawlessness in the last days. Sa mga sinabi ni Apostle Paul sa kay Timoteo, pagdating sa chapter 3, isa sa mga maliwanag na sinabi niya, but understand this. Kailangan mong maintindihan ito. Ano ba ang meron? Well, sa panahon nila, marahil hindi pa ganun karampant, pero nagsisimula na ang problema sa pagiging lawlessness. Pero dito, mas niliwanag ni Paul na in the last days, there will come a times of difficulty. Maliwanag na reminder kay Timoteo how he should be ready in the coming days. Meron siya dapat maliwanag na kaunawaan kung sino yung mga tao na kanyang haharapin, na kanyang pakikisamahan or kanyang miministeryuhan. Or marahil doon sa church na meron siya. Pero, maganda makita ang verse ng sinabi rito, in the last days. Sabi roon, tumutukoy ito sa huling panahon sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Well, ang salitang ito ay refer to the age, the time the Lord Jesus first coming. Yung end. Ito ay isang panahon kung saan muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Maganda makita natin na yung period na ito, isa sa mga significant na nangyayari ay yung false teachers. Patuloy sa kanilang trabaho, maging sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. So yung salitang last days or time na binanggit dito, the difficult of time, ay ang mga tao, ito ay tinakdang panahon ng Diyos. Hindi ito nakabase sa kalendaryo or sa nangyayari, kundi hinayaang panahon, mayroong itinakda. Para magkaroon tayo ng ideya, sa Acts chapter 20 verse 29, sabi ni Paul sa kanyang mga readers, nung nandun siya sa Ephesian church, I know that after my departure, Acts chapter 20 verse 29, after my departure, first wolves will come in among you, not sparing the flock. Verse 30, and from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. So mayroon talagang mga false teachers.
patuloy at patuloy silang naghahayag ng mga kamalian. In 1 John chapter 2 verse 18, sabi ni John the Beloved, "Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour." Ang punto ni John the Beloved ay, nasa huling panahon na tayo. So, pagpapakita, sinasabi ni Pablo kay Timoteo, ito yung nangyayari. Ito yung nangyayari. Yung false teachers, they are raising up. The rise of lawlessness in the last days. Paano ba ito nangyayari? Una, legalization of evil. Bakit ba ang tao ay nagkakaroon na ng difficulty sa huling panahon? Bakit? Sapagkat sa panahon natin, alam nyo ba na nililigal na ang mga illegal? Lalong-lalo na sa panahon natin. Well, sa kanila, most probably nagsisimula pa lang, pero in the last times, sabi ni Paul, times of difficulty. Ito yung sinabi ko kanina sa atin, nauna pala ako. Referring to the epochs, a distinct period, appointed times, or seasons. Hindi lang ito sa clock or calendar. Yung pagiging difficulty sa pagkakaunawa ng marami sapagkat nilelegislate na ang mga evil. Dati, pag sinabi mo, bakla ka, it does not, ikaw pa ang mag-ano sa'yo, marami pang babakap sa'yo, pero ngayon, hinahinay ka na. Because in some other country, it is legal. In the Philippines, they are trying. So, bakit sila magkaroon ng difficulty? Because they could not avoid, people could not avoid, because it is being a law, being a culture, being spread out even in every institution, maging sa church. Kaya we praise God na maliwanag ito sa atin. Actually, para mas maunawaan natin, punta tayo sa Matthew chapter 8 verse 28. Gusto kong tingnan nyo ang iyong mga Biblia. Ito ang storya ng isang tao na demon possessed. Ito yung paglalarawan kung gaano kahirap yung paglalarawan ng difficulty. Matthew chapter 8 verse 28, ang sabi po diyan, "And when he come to the other side, to the country of Gadarenes, 2 demon-possessed men met him, coming out of tomb, so first that no one could pass that way." Hindi basta-basta makadaan doon, very difficult kasi meron isang demon-possessed or dalawang demon-possessed na tao. So the same way, times of difficulty, hindi na mahirap na umiwas ang tao sapagkat unang-una, hindi na nila lang para umiwas, kundi nagiging legal na ang mga evil things. Pansin nyo ba yan? Social media. So there comes a difficulty pagdating ng panahon. Nagkakaroon ng tinatawag na culture of people of lawlessness. In verse 2, di ba? For people will be lovers of self. Yung kultura na ito ay nagiging rampant maging sa panahon natin ngayon, napapansin nyo, di ba? Indulge yourself. May karapatan ka sa sarili mo. Paligayahin mo ang iyong sarili. Kung ano ang gusto mo, gawin mo. Di ba? So mayroon na kultura sa pagiging lawlessness. Sapagkat ito na yung rampant sa karamihan.
Actually, sa verse 2 to 4, ito ang description, pangunahing description ng mga false teachers at mga unbelievers na sinight ito ni Jesus doon sa Matthew chapter 7. We'll just go back sa Matthew chapter 7 verse. Well, simulan natin sa 21. Di ba? Sabi roon, Matthew chapter 7, ESV po ako, no? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos na ang tao ay makinig sa kanyang salita, ang salita niya na nagsasabi na si Kristo ang tagapagligtas. Ang mga niligtas ay magpatuloy mabuhay sa Panginoon. Verse 22, on that day, many will say to me, Lord, Lord, Adonai, Adonai. Did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do the mighty works in your name? Verse 23, Jesus replied, and then I will declare to them, I will never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Ibig sabihin, yung mga taong ito, nasa church marahil. They are doing the ministry as if. Kasi nga, nagpapalayas pa ng mga demonyo. So, meron ng kultura na isang lawless culture ang mga tao. Verse 2 to 4, kung ating babasahin. Basahin lang natin sa mabilisan. So for people who will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unpeaceable, slanderous, without self-control, brutal, not loving of good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Panginoon, minsan, yung mga traits na yan, nasa akin pa rin eh. I pray na mas lalong alisin niyo ako, umalis ako dyan. So una, sabi no, for people with lovers of self, a self-centered, narcissistic klase ng buhay, yung ako lagi. Di ba? Ang priority nila ay ang sarili nilang mga ninanais, higit sa lahat ng bagay. Even God. Mas priority nila ang gusto nila. Obsessed sila sa mga self-interest. Lovers of money. Ito ay pagiging greedy. Akin lahat yan. At pagiging materialistic. Money becomes their God. Their security, identity, and motivation came from wealth, not from God. Yan ang nangyayari ngayon, di ba? Proud. Nagiging boastful or mayabang sa kung ano ang kanilang mga na-achieve. Arrogant. Patuloy na itinataas ang kanilang sarili higit sa iba. Samantalang sabi ni Paul, ituring mo yung sarili mas mababa kaysa sa iba. Abusive. Ito yung nakakasakit na mga pananalita at mga action. Verbally at saka physically na nagkukos ng harm sa iba. Nagiging disrespectful, harsh, or violent. Well, may isang past president na chinarge na naggagamit daw siya ng violence sa sangkatauhan. Sabi niya ni violin nga, hindi ako marunong eh. Violence. Gitara nga, hindi ako marunong. Violin. Pa kaya? Mali, ano? So, yun yung abusive. Disobedient to their parents.
Nire-reject ng mga taong ito ang wisdom, authority na meron sa kanilang mga magulang. A sign or pagpapakita ng pagiging rebelde at disrespectful sa struktura na nilagay ng Diyos sa pamilya at saka sa pamahalaan. Pagiging unholy. Ang kanilang pamumuhay ay walang pagtalima sa Diyos. Walang respect. Nakakatakot, di ba? They reject God's moral standard. Living in impurity. Heartless. Wala na bang natural affection? Wala nang yung kakulangan, kawalan ng compassion, ng pag-ibig, yung empathy. Slanderous, sabi dito ni Paul. Sila ang pangunahing nagsasabi ng mga kasinungalingan, mga harmful speech. Kaya kita mo naman, laging fake news na lagi. Maingat tayo sa mga news. Yan, fake news. They destroy others' reputation with false or malicious words. Sabi pa dyan, without self-control, isa sa pangunahing bunga ng Espiritu. Pagpipigil sa sarili. Sila ay driven na sa kanilang impulse or impulsive. Ang kanilang mga sarili ay laging indulged na walang restraint, kundi nagkakaroon ng addiction sa maraming bagay. Passion sa lust, anger, at iba pa. Brutal. Ang ginamit dyan ni Paul. Nagiging violente at cruel. Yung kanila bang behavior ay unreasonable na. Nagiging wala ng kahabagan. Not loving of good. Ayaw na ng mga godly virtue. Huwag kang makialam sa akin. Buhay ko to. Yung mga godly virtues, yung mga pagiging Pilipino virtue, wala na. Inalis na. They reject kung ano yung morally or spiritually right. Karamihan sa mga ito, yung mga not loving good, they are fighting for what they think they think it is right. Pero they never think if it is really right. Naintindihan niyo po? Pinaglalaban nila ang mga bagay-bagay sa akala sapagkat ito ay karapatan nila. Pero ito nga ba ay makatwiran? Yun yung mga tao sa panahon. Not loving of good. Treacherous. Betrayal. Di ba? Hindi na maasahan. They turn against their friends. Yung kanilang pamilya, sa kanilang church, sa kanilang pananampalataya. Ang iba pa nga ay sinusut nila, dinedemanda, binebenta. Ang isa sa pangunahing biblical na example dyan ay si Judas. Reckless. Sa kanilang mga isipan pa lang, careless na. Walang tamang pag-iisip. Driven lang sa mga emotional, selfish ambition. Walang pakialam kung may masasaktan o hindi. Yan yung pagiging reckless ng maraming tao sa last days. Swollen with conceit. Laging nauuna ang pride. Their ego blinds them sa katotohanan. Ayaw nila ng koreksyon. Ayaw nilang magpakumbaba. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 19, atin lang basahin. Sabi rito,
Their end is destruction. Their God is their belly. And the glory in their shame, with mindset on earthly things. Yun, yung lovers of pleasure. Yung kanilang Panginoon, yung kanilang Diyos ay ang kanilang mga sarili. Mga tiyan. Ang kanilang pangunahing ninanais ay mga entertainment, mga comfort, mga sensual satisfaction over above sa devotion dapat sa Diyos. Pansinin nyo, yung difficulty na meron sa last days. At pansinin nyo, ano na nangyayari sa kapaligiran natin? O sa ating sarili mismo. Di ba? Marahil o baka, influence na tayo sa mga false teachings na ito, na sa panahon ni Timoteo nandun na ngayon ay nililegalize na. Praise God, hanggang ngayon, di pa na nagiging bill ang SOGI bill sa Pilipinas. Very dangerous na bill. Ang mas may karapatan ang mali kaysa sa tama. So makita natin na si Paul ay nagbibigay ng warning sa huling mga araw. Ang sangkatauhan ay patuloy sa paglala ng kanilang pagiging godless, lawless, self-centered mindset. Ang mga kaugaliang ito o ugaling ito ay hindi lamang personal, kundi collectively nasa komunidad na ngayon. Tao ay ayaw na sa katotohanan. Ayaw nila sa katwiran. Pinapalitan na ang salita ng Diyos sa kanilang sariling mga salita. Dahil dyan, i-reject nila ang Diyos rather than mas pinapahalaga ng kanilang sariling kaligayahan. Kaya maganda ang sinabi ni Paul kay Timoteo. Unawain mo ito. Ang magandang application nito sa atin sa parting ito, maging tapat lang tayo. Sa ating mga ini-invite, mga sinisiran, tila baga ang tigas. Well, we are in the last days. Maunawaan natin yan. In verse 5 to 7, makita natin dito yung ungodly leaders. Sabi ni Paul, having the appearance of godliness but denying its power, avoid such people. Yung salitang, kunwari maka-Diyos or nagtatago sila, ang kanilang pagiging false teachers ay tinatago sa pagiging godly. Katulad din sila ng mga unbelieving eskriba at mga parisiyo. Kung titingnan natin sa Matthew chapter 23 verse 25, ito mismo ang sinasabi ni Jesus. Sila na mga teachers at mga sumusunod sa mga false teachers, ang concern nila ay talaga panglabas na anyo lang. Hindi yung sa ilalim o sa kalooban. Sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 23 verse 25, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. Yung salitang self-indulgence, yung pagiging sentro pa rin ng inyong mga sarili. Sabi ni Pablo kay Tito, sa Titus chapter 1 verse 16. They profess to know God, but they deny him by their works. They are detestable, disobedient, unfit of any good work. Itong mga ungodly leaders na tinutukoy dito ni Pablo kay Timoteo, dangerous ito.
Dahil kakitaan mo rin sila ng maaayos na mga appearance. Pero, deadly. Kaya sabi ni Paul sa last, avoid such people. Ibig sabihin, huwag kang magkaroon ng impluensya mula sa kanilang mga sistema. Hindi ibig sabihin na hindi mo na sila kausapin. Kasi, actually, sa mga huling tinuro ni Paul, sabi niya is rebuke them sharply. So, ang pangunahing gustong sabihin doon ay yung sistema ng kanilang pagkaturuan, paniniwala at iba pa. Sila ang mga taong hindi kakitaan ng tunay na pagbabago sa kanilang kalooban. Actually, sa verse 6, abusive ang mga gantong klaseng tao. For among them are those who creep into household and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions. Yung salitang ginamit dito ni Paul, specifically, binanggit niya yung weak woman. So, ang mga false teachers na tumatago sa pagiging maayos pero hindi naman, ang una nilang target ay ang mga weak women. Weak sa kanilang katangian, weak sa kanilang kaalaman sa katotohanan. Sila na nabibigatan sa kanilang mga emotional na burden dahil sa kanilang kasalanan marahil, may guilty feeling sa kanilang mga kasalanan, sila yung easy target nitong mga false teachers. Maging sa panahon natin, kilala nyo ba ang kailan lang kinuha doon sa isa sa kanyang malaking church daw, or ano ba yon? Diba? Naging viral. At ngayon ay nakakulong. Believed to be na marami siyang mga inabuse na mga kababaihan. Naniniwala na siya ay isang mahusay na leader. At marami tayong mga nababalitaan tungkol dyan. Verse 7, ang mga klase ng mga ungodly leaders na ito, they are really disqualified. They are not able to reach sa totoong kaunawaan. Always learning and never able to arrive at the knowledge of the truth. Yung salitang at the knowledge of the truth ay ginamit din yan ni Apostle Paul doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Anong pinagkaiba? Sabi ron sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, who desire all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang pinagkaiba, dito, Paul identified these women and men who are believing in the false or cult teaching without overcoming the correct understanding of God's saving truth in Jesus Christ. So, pansinin nyo na yung mga taong ito, hindi talaga nila naunawaan ang kaligtasan kay Kristo. Sa panahon na last days, maraming mga kay Kristo daw, pero hindi kakitaan ang totoong pagbabago. Ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, nagpapakita rin ito na maraming mga ungodly leaders na walang totoong experience or kaunawaan sa kaligtasan na kay Kristo at walang totoong pagbabago. Sila na nagdadala ng
mapanganib na katuruan na hindi nagdadala ng mabuting balita kay Kristo. Sila na mismo na hindi ligtas. Ang kanilang mga tinuturuan ay hindi rin maliligtas, bagkus papunta sa kapahamakan. Avoid such people, ang sinabi ni Apostle Paul. Nagbigay din si Apostle Paul ng dalawang tao na binanggit sa Old Testament na si, verse 8, sabi ro, just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth. Men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. Well, of course, si Jannes and Jambres ay hindi naman ito makita ang pangalan nila sa Old Testament, pero naging paniniwala na kapag maling katuruan ang nagsisimula ay ina-attribute sa mga taong ito. Well, merong nag-opose kay Moses na makita natin doon sa Exodus chapter 7 verse 11, verse 12 at 22. Hindi eksaktong ginamit ang salitang Jannes and Jambres, bagkus ito ay tumutukoy sa dalawang Egyptian na magicians na nag-oppose kay Moses. So para lang maging maliwanag sa atin, pag ginamit ang salitang Jannes and Jambres, ay nagre-refer ito sa Jewish culture ng isang false teacher. Diba? So ito yung dalawang magicians na nag-oppose kay Moses. Ang kagandahan dyan ay certainty ang kanilang punishment. Katulad din ng mga magicians na yon. In verse 9, sabi ron, but they will not get very far, for their folly will be plain to all as was that of those two men. So referring to dalawang Egyptian magicians na sila ay kasama na pinatay ng Diyos. Doon sa Exodus chapter 32, sila ay mga Jewish proselytes actually, pinatay dahil sa kanila ring pagsamba sa Diyos-Diyusan. So maliwanag na sinasabi ni Paul, certainty ang kanilang punishment. Ganun din marahil sa atin. Totoo, wala na tayo sa kondemnasyon bilang mga tunay na Kristiyano, pero sigurado ang hindi man parusa ang disiplina ng Diyos sa ating mga gumagawa pa rin sa mga traits na nasa taas na nabanggit kanina. Kaya mahalaga na maunawaan natin ang point number 2. Follow Christ amid suffering. Ano na nga ba ang ating kahirapan? Sa atin ng mga taga-Abu Dhabi, taga-Dubai, taga-UAE, mayroon nga ba? Well, sabi sa akin ng kaplatmate ko, sabi niya, mayroon eh. Hindi daw nagpapahirap si Marites at saka si Marisol. Sino ba? Si Judith ang mas matindi. Kasi hindi ka talaga palalagpasin. Pag panahon na, kukuhanan ka talaga. Judith na eh. Yun ang nagpaparihirap sa mga taga-Abu Dhabi. Kaya yung mga walang Judith yan, salamat sa buhay nyo. Wala ho talaga tayo actually kahirapan ng persecution bilang or suffering na sa persecution sa panahon natin. Pero sabi rito, sa verse 10 to 15, follow Christ amid suffering, yun yung aking point number 2. Kaya sabi ni Paul, verse 10, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. Hindi ka katulad ng mga false teachers na ito. You follow Christ as I follow Christ.
You follow me as I follow Christ. Sa kabila, maging sa aking mga kahirapan. Kung naghihirap ka, tingnan muna natin, anong kahirapan ba yan? Hindi naman dahil sa persecution, dahil sa due date, kailangan ayusin natin ang ating sin-inflicted na kahirapan. So, Paul is saying to Timothy, dahil ikaw ay nasa ministeryo, ito yung mga posible mong harapin. Pero, follow Christ. Ano pa man ang mangyari. Verse 11, in my persecutions and sufferings that happened to me in Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured, yet from them all, not because I am good, not because I am very strong, because the Lord rescued me. Mahalaga sa isang church, sa isang barkadahan, sa isang pamilya, na mayroong isang role model. Katulad ni Apostle Paul. Sabi niya sa mga taga-Korinto, be imitators of me as I am imitator of Christ. Di ba? Napakagandang isipin na balang araw ang anak mo, o ang kaibigan mo, o kasama mo sa church na sasabihin, believe talaga ako sa kay kuya, kay ate. Doon ko natutunan ang pagiging ganito. Kung saan, ganun din si Kristo. Di ba? Napakagandang mapakinggan yun. Tayo bilang mga Kristiyano, mga leaders, kailangan makita sa atin kung paano natin minumodelo si Kristo sa bawat aspeto ng buhay. Mga magulang, mga tatay, nanay, maging mga grandmother, wala pa naman dito, pero sa ating mga grandmother. Yun yung isa sa magandang paalala ni Apostle Paul kay Timoteo. Kitang-kita niya kung paano si Pablo naging isang modelo katulad kay Kristo. Pangalawa, ready for the persecution. Pag may maliwanag kang sinusundan, mayroon kang maliwanag na conviction na kung sino ang iyong pinaglilingkuran, handa sa bawat persecution. In verse 12. Sabi ron, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Sa panahon ngayon, pag nag-propose ka na, lalo pa siguro sa Pilipinas, ito yung dapat nating gawin kasi ito yung makatotohanan. Ito yung righteous. Ano ka ba? Hindi na maganda yan. Wala tayong kickback dyan. Maging sa mga pag-a-apply sa maraming trabaho. Kapag may position ka na hindi ayon sa naglipa ng mga prinsipyo, ayaw nila sa iyo. Napapansin niyo ba ito? Maging sa mga usapan sa grupo, aayaw sila kapag ang sinasabi mo na ay mayroong sense mula sa salita ng Panginoon. Ikaw or tayo katulad ni Timoteo na nagnanais ng isang maayos na buhay kay Kristo, maging handa tayo. To turn off, to turn down tayo. Magsalita pa sila ng hindi maganda. Verse 13, ito ang nangyayari sa karamihan sa huling araw. Kaya, huwag ka na magreklamo. While evil people and impostors will go on from bad to worse. Kaya kung iniisip natin na ang ating panggobernuhan ay lalong ay umaayos, no, bad to worse yan kapag hindi yan na kay Kristo. Sabi pa nga dito, deceiving and being deceived. Naalala niyo pa ang ating pag-aaral sa Hosea? Sila na yung trap at sila na rin yung
natatrap. Marami ang nag-aakala na umaaayos pa ang mundong ito. Hindi. Sila ay patuloy na magiging handa, ready sa i-persecute ang katotohanan, lalong-lalo na ang mga Kristiyano. Ikaw, ako, na tumatayo kay Kristo, nabubuhay sa Kanya. We will be persecuted. Be ready! All faithful believers must be ready and expect persecutions and sufferings at the hands of the Christ-rejecting world. Paano ka ba naghanda dyan? Paano mo ba hinahanda ang iyong mga mahal sa buhay sa darating na panahon na yan? Yan ang magandang tanong at magandang aplikasyon. Point number 3. Be steadfast and grounded in God's Word. Maging matatag, nakasusog sa salita ng Diyos. Una, continue from beginning to the end. Si Timoteo ay may sinimulan siya ng Diyos. Kaya nga napakaganda ang isang memory verse na maganda natin tingnan. Philippians chapter 1 verse 6. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it into completion at the day of Christ. Ang Diyos ang nagsimula kay Timoteo. Di ba? Verse 14, sabi niya ron, but as for you, iba ka sa lahat, iba ka doon sa mga false teachers na yun, iba ka sa hindi mananampalataya. Continue in what you have learned and have firmly believed, knowing that from whom you learned it. From whom you learned it. Kanino ka natuto? Sa kanyang lula at sa kanyang nanay. Si Luis at saka si Eunice. Pansinin niyo na maigi. Madaling sabihin to be steadfast and grounded of God's Word. Si Timoteo, bata pa lang. Patuloy na siyang tinuturuan. Si Timoteo ay mayroong heritage mula sa kanyang nanay at sa kanyang tatay. Ganun ka makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ang isang magandang aplikasyon sa atin ng mga tatay, mga nanay, mga kapatid, kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Hesus, isa ito sa maganda natin laging tingnan. Sabihin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Scripture, na siyang pundasyon sa mabuting balita. Sige lang, tuloy lang. In verse 15, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Hindi tayo tumitingin sa Scripture para maging good, maging maayos lang, maging maalam lang. Ang pangunahin pagtingin sa Scripture ay makita natin na si Kristo ang tagapagligtas, siya ang ating pinaglilingkuran. Ganun din sa ating mga mahal sa buhay. Tingnan natin ang application nito sa ating mga personal na pamilya. Bilang tatay, bilang nanay. Paano, kailan ko ba tinawag ang aking anak para anak? Naintindihan mo ba ito? Naunawaan mo bang sinasabi dito? Or tayo mismo? Mineditate ang mga salita ng Panginoon para lalo makilala kung sino si Kristo. Nais kong sabihin sa inyo, itong lagi kong ginagawa. Lagi akong kumukuha ng mga talata sa Biblia at sinishare privately sa aking 3 anak, sa aking nag-iisang asawa. Ano ba masasabi mo dito? Ano ba ang application natin dito? Minsan, we disagree, pero sige lang.
But I believe there is a power, there is a wisdom na dapat makita nila at makita ko. Sa unang panahon, parang corny, awkward sa kanila. Pero ngayon, hinahanap na nila. Pero ngayon, nagtatanong na sila. And this is what happened sa kay Timothy. Bilang mga magulang, bilang mga manggagawa, napakaganda makita ito lagi. Una sa ating sarili, sa ating mga pamilya. Nung sinabihan si Timoteo, sapagkat mayroon ang sinimulan ng Diyos mula sa kanyang lula, sa kanyang magulang. Of course, ang kanyang tatay ay Romano marahil na hindi Kristiyano, so walang pakialam. Kaya nga, magandang tanong sa atin, parents, leaders, believers, anong klaseng cultivation meron tayo sa ating kanya-kanyang pamilya? Meron ba tayong patuloy na pakikiusap, pagsasabi, o kaya naman, bahala na lang, Diyos na lang gagawa sa kanila? Maganda kung tayo magsimula. Totoo na kumikilos ang Diyos sa kanila sa kaparaanan ng nais niya. Pero maganda makita natin ang lula at nanay ni Timothy. Paul said, continue. Magpatuloy ka dyan. Ikaw ang unang kakikitaan. Pansinin nyo na lamang kung ang mga Pilipino na tunay na Kristiyano, maraming tunay. Ngayon, kung namapunta sila sa leadership, sasabihin nila ang tamang pag-lead na nakapasakop sa Diyos, na pagkilala kay Kristo. Isipin mo na lamang sa 300 plus na legislative o congressman sa Pilipinas, 50% or 80% ay mga totoong Kristiyano doon. Ano ang mangyayari? Mayroong maayos na legislation. Kanon din sa iba-ibang bansa. Kaya mahalaga na ang mga bata pa lang ay naimomold na. Yung past ombudsman, si Martiris, sabi niya, ang problema po talaga ng ating bansa ay kawalan na ng tamang pag-uugali, ang tamang pagkatakot sa Diyos na dapat sisimulan sa ating edukasyon. Nung ang past ombudsman na ito ay in-interview sa kamara para masawata ang ating problema. Which is, I think, mayroon siyang punto. Mahalaga na mayroon tayong tinatawag na family-saturated home o gospel-saturated home. Tayo mag-lead. Sa ating personal, ang mga Puritans ay may dalawang tactic or teknika para sa practical na pagtingin na lagi nilang naunawaan, lagi silang nare-remind ng mga salita ng Panginoon. Makikita natin sa Psalms na laging nagsasabi roon, in early in the morning, sa paggising sa umaga, ang Diyos ay aking papupurihan. Tumitingin sila sa mga nakapalibot sa kanila at yun ang nagiging daan para purihin, alalahanin ang ginawa ng Diyos. Ang kaligtasan mayroon sa Diyos. Ang Psalm chapter 8 verse 3 to 4 ang sabi, when I look at your heavens, the work of your fingers, what is man that you are mindful of him? O nga naman, nung makita nila ang kalangitan, naalala nila kung ano ang ginawa ng Diyos sa kaligtasan na meron tayo. Ito yung tinatawag ng mga Puritans na occasional meditation. When they see something, they remind themselves para alalahanin kung sino ang Diyos, ano ang ginawa niya, ano yung mga pangako niya. Pagmulat ng ating mata, lalo na sa akin, nakapatay ang ilaw, pagmulat ko madilim. Lord, salamat sa kadiliman, inalis mo ako. At ngayon nasa kaliwanagan kay Kristo. Colossians chapter 1 verse 13. Di ba? Pag binuksan ko ang ilaw, salamat Panginoong Hesus na ikaw ang kaliwanagan at lahat ng aking kasalanan iyon ang pinatawad.
Colossians chapter 2 verse 13 to 14. Yun yung maganda nating patuloy na gagawin. Ipamana sa ating mga anak. At mayroon din ng mga Puritans na sinasabi na intentional meditation. Ito ang parang mga bees na hindi umaalis doon sa flower hanggat hindi niya na nasisipsip ang lahat ng katas ng flower. Ganon din tayo dapat. Mayroon tayong panahon para tingnan ang ibig sabihin sa bawat talata o bawat word ng salita ng Panginoon. Nang sa ganon, we will be grounded. We will be steadfast. Maganda tingnan natin doon sa ating mga sarili. Sa practical na pagtingin. Then last point ay yung ating all scripture. So ang ating pagiging steadfast sa salita ng Diyos ay hindi pili-pili ha. Hindi yung naranasan ko dati, parang mas gusto yung may kulay pula dahil sinabi talaga ni Jesus yan. Pag sinabi natin all scriptures, sabi sa verse 16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. All scriptures, ito ay ang pangkabuuan ng Biblia. 66 books. Ito yung canonized. Ito yung inerrant, infallible Word of God. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Pag sinabing inerrant, hindi nagkakamali. Pag sinabing hindi nagtuturo ng mali. Pag sinabing infallible, hindi nagkakamali. Sapagat ito'y pneuma konosis, breathed out mula mismo sa Diyos. Although gumamit siya ng maraming writers, sabi ni Peter, they are guided by God, the Holy Spirit. So kung pansinin natin doon, it is good for training in righteousness. Hindi lamang sa teaching, hindi lamang sa reproof, hindi lamang sa correction, kundi sa sino mang nagnanais maging makatwiran. Una, magkaroon muna siya ng kaunawaan ng ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. At kapag siya ay isang Kristiyano na, ito ay maganda nang makita na training in righteousness. Well, actually, yung salitang training of righteousness, nagsimula ito sa isang pag-training ng isang bata. Ang isang bata ay hinuhubog ang kanyang makadiyos na attitude. Hindi lamang siya nire-review, kinokorek sa kanyang wrong behavior, bagkos tinuturuan siya kung sino yung tagapagligtas. Kaya sabi ni Paul sa Acts chapter 20 verse 31, therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. And verse 32, and now I commend you to God and the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Ang sinasabi ni Pablo, na hindi lamang for training, for rebuke, hindi lamang for rebuke, hindi lamang for reproof, bagkus para kayo ay magiging godly, para kayo mabuhay ayon sa mabuting balita ng grasya. Maganda ito nating makita. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na mayroong patuloy na maliwanag na pag-remind, pagsabi sa atin sa kahalagahan ng salita ng Diyos. In verse 17,
that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ang salitang man of God, technically ay ang preacher, ang teacher. Kumplito dapat siya sa bawat traits or katangian ng isang preacher, ng isang teacher. Equipped of every good work. Nakamit niya ang isang godly standards na kinakailangan para maging isang mahusay na worker. Isang worker na hindi lamang mahusay, kundi mayroong makatwiran o righteous living. Yun yung maganda nating makita bilang parte ng church. Mahalaga na maliwanag sa atin ang mga ito. Sa mga hindi pa mananampalataya, I believe na wala na kung mayroon man. You need to believe the word of the truth, the gospel, na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Apart from Him, walang tunay na pagbabago. Apart from Him, walang tunay na kasiguraduhan sa Kanyang mga salita na patuloy na sinasabi sa pulpitong ito. Tayo, bilang personal, kailangan manumbalik tayo patuloy sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na dapat nabubuhay, ating pinamabuhay bilang mga magulang, bilang mga membro ng church na ito. Patuloy nating tingnan ang prinsipyo ng mga Puritans sa simple ngunit napakagandang magiging habit or kultivasyon sa ating buhay. We need to cultivate the habit of searching the Scripture. Gaya ng ating nasabi, like the Puritans. They have the so-called occasional meditation as well as intentional meditation. Magandang tingnan ang buhay ni Timoteo na humaharap or haharap sa maraming problema. Magandang imodelo ang kanyang pagiging tapat sa mga salita ng Panginoon. Pagiging tapat kay Kristo na kanyang pinaglilingkuran. Tayo din naman. Maganda itong makita sa ating mga personal na buhay, makita sa church, makita sa ating mga kanya-kanyang pamilya. Muli, sa ating pagtatapos, ulitin ko yung main point. Abandoning God's Word leads to growing lawlessness. But believing the truth of Scripture, the gospel's foundation, brings salvation in Christ and equips for righteous living. Tayo manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Patuloy niyo kami kinapaalalahanan. At tila baga kami ay nasa huling panahon na. Rampant ang aming mga nakikita sa pag-raise ng lawlessness sa mundong ito. Panginoon, patuloy sa mga paalalang ito na kami ay dapat rooted, grounded lagi sa iyong inerrant, infallible words, ang Biblia. Patuloy naming makultivate ang bawat isa, mapaalalahanan sa kahalagahan ng patuloy na occasional meditation as well as intentional meditation na aming ginagawa sa aming mga CG, sa aming mga Bible study, sa aming mga personal na mga pag-aaral as well as corporately. Salamat. Purihin kayo. Dalangin namin ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.